kung kayo po may hypertension, wala naman nararamdaman eh. Yung iba, walang nararamdaman, basta na lang bigla na lang himatayin, heart attack na, bigla naglalaro ng basket, biglang nag-collapse, no? So, wag natin hintayin na may maramdaman. Kasi kung hintayin natin yon, baka by the time may maramdaman, meron ng masamang pinsala sa inyo. So, dapat magpunta kayo sa doktor, i-monitor po ang blood pressure nyo, o maski na sa health center. Libre naman yan, ilalawit nyo lang, di ba? Ilalawit nyo lang yung braso, di ba? So, hindi nyo naman kailangan ng mahal na kung ano-ano mga test eh. Kung meron kayong konting pera dyan, di bumili ka na lang ng mga digital monitoring, at least meron po kayong parang nag-guide kayo na screen kung tumataas ang BP nyo. Dahil kung habang maaga, na-screen natin yan, maiwasan po natin yung mga complications. So, ano yung mga complications, no? Well, unang-una, heart attack, coronary artery disease, yung mga problema sa ugat sa puso, kidney problem, pagkabulag, yan, pwede yan. So, isang way na makaiwas tayo dyan sa pagkabulag, dapat yan, nagpapacheck din kayo ng mata. Kung kayo po'y hypertensive, dapat po magpacheck kayo sa isang optometrist o kaya ophthalmologist para masilip lang kung anong problema. Hindi pala sa optometrist, sa mata lang ng grado yun eh. Dapat pumunta kayo sa ophthalmologist, doktor sa mata. Okay. More or less, pag sinilip yan, makikita dyan kung nag-uumpisa na magkaroon ng problema yung mga ugat nyo sa mata. So, yung mga retina na tinatawag, minsan nakikita dyan na kung nag-uumpisa na magbigay sa inyo ng problema hindi lang sa mata, kundi sa buong katawan ninyo. So, magkakaroon na tayo ng idea. So, mahalaga yan. Ngayon, pag kayo po'y hypertensive, dapat ma-screen maigi yung kidney nyo, pati yung thyroid, no? Kasi meron pong ibang pasyente na meron po sila mga hyper o hypothyroidism na nagkakaroon din ng uncontrolled blood pressure. So, pagdating sa kidney, yung ordinary urinalysis. Pag nagpa-check po kayo ng ihi, huwag nyo pong baliwalain yan. Diyan po sa ihi, nakikita dyan kung may protina ang ihi nyo, ibig sabihin, maaari yung hypertension nyo, nagbibigay ng pinsala sa inyong bato, kaya naglalabas ng protina yan sa ihi. Usually, makikita nyo +1, +2, +3, +4. Hindi lang sa mga diabetic na nasisira ang kidney, kundi pati sa hypertensive na walang diabetes. So, ingat po tayo. Pa-check nyo rin yung creatinine, BUN, ito yung mga blood test to check your kidney function. Then, mahalaga din kung kayo po'y mataas ang blood pressure, pa-check nyo yung mga tubig sa katawan nyo, yung mga sodium, potassium. Importante po yung normal lang sangkap ng tinatawag na electrolytes. Ako sa mga pasyente ko, chinecheck ko palagi sodium, potassium, lipid profile, yung mga cholesterol. Dahil kung mataas ang cholesterol, pwedeng yun din ang dahilan ng pagtaas ng blood pressure. So, maski gamutin mo yung blood pressure, kung ang cholesterol nyo, hindi nyo na maibaba, pati triglyceride, pati yung bad cholesterol, wala hong mangyayari. Mataas pa rin ang blood pressure nyo. Kasi pag mataas ang cholesterol, pwede magbaras sa inyong mga ugat sa puso. Kung mataas ang triglyceride, ang dugo nyo malapot, parang ketchup. Itong dalawang to, magpapahirap sa pagbomba ng puso nyo. Siyempre, nahirapan bomba ng puso, ano mangyayari? Parang inidoro yan, barado, di binomba mo ng todo, di may puwersa. Habang napepuwersa ka, tumataas ang blood pressure. Yan po ang dahilan. So, ingat po tayo. Ngayon, madagdag ko lang, pagdating sa pagkain, marami kasi ang dahilan talaga ng blood pressure problem is eating habits. Mahilig sa maalat, tuyo, bagoong, patis, dilis, pati mga dilata, pati instant noodles, pati betchin, pati yung mga pinapatak na pampasarap, pampalasa. Lahat po ito pinagbabawal o kaya pinapalimitahan. So, kanina umaga, maniwala kayo hindi kasi pag tumatanda daw maaga magising. So, maaga ako nagising pero bata pa ako ha. So, nung nagising ako, isipan ko, ano ba yung mga pagkain na kadalasan kinakain ng Pinoy na pwedeng yung palang dahilan ng blood pressure problem nila. Ito po yung mga naisip ko. Sino ba mahilig sa tuyo? Sino ba mahilig sa champurado tapos may tuyo? Danggit. Masarap yung danggit di ba? Danggit sausaw sa suka, tapos may kamatis ka. Naku, ang masama nun, yung kanin mo, pre-fried rice mo pa o sinangag na may bawang daw na healthy pero linagyan naman ng asin, may konting mantikilya o kaya ginagamitan nyo ng cooking oil na ginamit na dun sa pinagprituhan ng manok.
na paulit-ulit na, pwede ka pa magkaroon ng stomach cancer o kaya tinatawag na cancer na at iba pa, no? Ano pa ba mga kinakain? Hotdog! Nako, ako mismo kumain ako ng hotdog. Pagkakain ko ba, parang umiinit yung pakiramdam ko. True story yan. Ano pa? Sausage, dilata, corn beef, yan. Tapa, langgunisa, chorizo bilbao, no? Lahat ng ganun. Alam niyo na yung sinasabi ko, lahat ng sa Pampanga, maraming ganyan eh. So, tinignan ko ngayon, ano ba ang content ng alat? Kasi ang pinakabawal talaga sa high blood, alat eh. Sumunod dyan yung mantika. So, yung alat, pag-usapan natin. So, ito ginawa ko. Nag-research ako kanina. Okay. Sinulat ko pa nga dito sa likod, no? So, para hindi ko ma-miss to, may guide ako. According to the American Heart Association, ang isang tao, lalo na hypertensive at may edad, dapat nasa 1,500 lang ang inyong milligrams ng asin sa kada araw. Kada araw yun, ha? Alam nyo ba kano karami yung 1,500 milligrams? Bibigyan ko kayo ng sample, ha? Ito, ha? Ito, hindi ako nagko-commercial, ha? Spam. Ayan. Ako, baka demanda tayo ng spam. Pero totoo naman itong sasabihin ko. Alisin na, takpan natin. Hindi, papakita ko. Bakit? Lata naman nila talaga to eh. Tingnan nyo ha, babasahin ko po ha. Nakalagay po dito ang 50 grams na itong spam, which is kalahati kalahati na to is 50 grams is equivalent to 390 milligrams of salt. Nakalagay sa lata. Tapos, kung kinain mo itong buo masiba ka di ba? Nakalagay 700 milligrams of salt. Di ba 1.5 lang ang sinabi na maximum? Nakalagay pa rito sa spam mo, 30% less sodium. Abay, para tayong linoloko nito. 30% less sodium pa to. So kung hindi mo pala linis ito ng 30%, edi mag 1,000 na siguro ang laman nito na asin. Pwede ka ma-heart attack o ma-stroke pag kinain mong isang ganito na isang kainan at sinamahan mo pa ng ginisang, pagpalagay natin, meron ka pa dyan na ibang hotdog na kinain. So, yan nakalagay na sa lata eh. Ang problema, hindi kayo nagbabasa kasi ng label. Hindi nyo binabasa yung pumunta sa supermarket, ang binabasa mo yung puwet, yung presyo. Tingnan nyo po ito, yung sa may side, nutritional facts. So, ikaw minsan, ikaw nagpapakain kay mister, tapos nagtataka ka, bakit high blood? Di ba? Huwag ka magagalit, ha? Totoo naman sinasabi ko. Di ba? Kaya sasabihin ni mister, walang hiya ka, misis, ikaw pala ang dahilan, asawa ko eh. Tapos tinignan ko to, sausage, sausage, Vienna sausage. Ito naman ang Vienna sausage. Ito ay facts po itong sinasabi ko, Kaya marami nagagalit sa akin pero bahala na. Ang Vienna sausage, itong isang lata is 879 milligrams of salt. Salt, 879 milligrams. Bahala na kayo. Eto, Chippy. Chippy. Baka si mahilig kumain habang nanonood ng mga telenovela. Yan, kumakain ng ganito. Ito po, isang ganito. Sa may high blood, makinig ka, huwag kang matigas ulo, 220 milligrams yung isang balot. Paano yan? Tamad ka pang kumilos. Hindi ka nag-exercise. Tapos panay na lang chipang Lapamsky, mga ganyan. Ano mangyayari? Alam niyo yung bacon? Ito pa, ituloy-tuloy na natin. Total, sinasabihan ko na lang kayo Hotdog muna. Ang hotdog po, yung isang malaking hotdog, German francs ba yan? 1,090 milligrams of salt. Isang piraso. Kaya naman pala nahilo ko nung kumain ako ng hotdog. Yung bacon. Ito po 5 to 6 pieces. 5 to 6 pieces na bacon. Alam niyo to, yung bacon, yung crispy bacon, ang sarap niyan, is equivalent to 100 grams of bacon. 100 grams of bacon is 1,717 milligrams. Ubus na yung 1,500 milligrams per day mo na salt intake. So may high blood ka. Nag-almusal ka ng 5-6 na bacon. Tapos nagkape ka ng barako. Magtataka ka ngayon bakit high blood ka. Magtataka ka ngayon bakit na-stroke ka. Ham.
100 grams ng ham is equivalent to 1,200 milligrams. 1,200 milligrams of salt. Ito po ay sinearch ko. Hindi ko po gawa-gawa to. At hindi ako naninira. Sinasabi ko lang to na mga may alta presyon, iwasan nyo yan. Kung wala kang alta presyon, bata ka pa, eat all you can. Para naman kumita sila. Eat all you can. Pero pag kayo po'y may edad, please lang. Tuyo! Dried fish, di ba ang tuyo sa English? Dried fish. Ito po, ang 200 milligrams, isang tuyo is 200 milligrams of salt. So, tatlo nun is 600 milligrams. Usually, ang hilo, nag-uumpisa yan sa mga 200 to 300 milligrams. Kung kayo po'y hypertensive, kumain kayo isang tuyo, tataas BP nyo, mahilo ka na. Iinit tenga mo. Nangangapal ulo mo at sumasakit ulo mo. Naduduwal, nasusuka, nahirapang huminga. Ganyan po nangyari doon sa isang pasyente ko na kumain ng 3 tuyo. After many years daw na hindi kumain, natakam-takam siya. Nagpabili siya ng tuyo. Kinain niya. After 2 hours, 1 hour, 2 hours, nahilo, nahirapang huminga, diretso sa ICU. Yan. Gusto nyo gayahin, kung gusto nyo talaga, 3 tuyo lang po. Ayos na. Okay. So, mahaba itong paliwanag. Okay. So, ano pang sinerch ko? Corn beef. Yan, pangkaraniwan din. 973 milligrams of salt. Yung isang maliit na lata ng corn beef. Siyempre, sa sarap ng kain mo, minsan isang maliit na yun, isang kainan lang yun eh. Lalo na kung may kanin ka mainit, di ba? Samahan mo pa ng konting kamatis, no? Gisa mo sa may sibuyas and bawang. Sarap. Yan. So, basically, itong pinapaliwanag ko, hindi ka masisave ng doktor. Hindi ka masisave ng pera mo dahil maski anong gamot inumin nyo, useless. Okay? So, mahaba pa yung discussion about hypertension. Hindi ko kayang tapusin sa loob ng 30 minutes. So, ang gagawin natin sa mga susunod na araw, yan naman ang ating bibigyan ng pansin. Ano ba yung mga gamot? Ano yung mga side effect? Ano ba yung mga pwede mangyari? Ano yung mga test? Sino papuntahan? Yung mga ganyan. So, sana po, meron po ako na ibahagi sa inyo ngayong gabi. Pero syempre, ayoko naman tapusin tong ating airing ng ganun lang. Siyempre, bibigyan ko kayo ng isang special number. Kung nagustuhan niyo yung tala kanina, samahan na natin ng kantang may kinalaman sa high blood. Teka, isip tayo, ha? Total, nabanggit ko, hotdog, di ba? So, kayo ba may naiisip na kanta na may kinalaman sa hotdog? Alam ko, may nag-iisip. Jumbo hotdog yung kakantahin nito. Jumbo hotdog yan. Oy, hindi mo. Ang kakantahin ko ay kinanta po ng hotdog. So, ano kaya yun? Tuwing kita'y nakikita, ako'y natutunaw, parang ice cream na bilad. Bilad po, bilad. Tuwing kita'y nakikita, ako'y natutunaw, tuwing daan sa harap mo, puso ko'y dumudungaw. Kailan ba kita makikilala? Sana'y malapit na. Malapit na. Ano kanta yan? May plus sa dulo. So, maraming salamat po sa inyo lahat. At sana po nagustuhan niyo yung ating talakayan ngayong gabi. Ako po si Dr. Gary C. at nanood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!